Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, "Ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang masa inyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sehon at Og, at sa kani-kanilang kaharian, sila'y ipabibihag niya sa inyo, at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ng Panginoon, hindi niya kayo pababayaan." Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel, at sinabi ang ganito, "Magpakalakas ka at magpakatatag, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa inyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan, kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa wakas ng kanyang buhay, mapayapa si Moises. Alam niya kung hanggang saan lang siya at kung ano ang misyon niya. 120 taon na siya. Matanda na siya. Tinanggap niya ang pasya ng Diyos na hindi siya makakapasok sa lupaing ipinangako sa kanila. Nandoon na sila, malapit na sa lupain ng Kanaan, pero hindi kanya ang misyon na manguna sa mga tao sa pagpasok doon. Ang papel na ito ay gagampanan ni Josue, ang kanyang kanang kamay. Kaya pinaubaya niya ito kay Josue. Sinabi niya sa mga tao na sumunod sila kay Josue. Siya ang mangunguna sa kanila sa pagtalo sa mga taong nakatira sa Kanaan. Tulad ng pinuksa nila sina Sihon at Og, mga malalakas na hari sa kabila ng Ilog Jordan, at kinuha ang kanilang mga kaharian. Gayon din, tatalunin nila ang mga hari pagtawid nila sa Jordan. Pinalakas din sila ng loob ni Josue. Sasamahan din siya ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Panginoon, kaya huwag siyang matakot. Magiging mapayapa din ang ating loob kung alam natin at tinatanggap natin ang ating gampanin, ang ating misyon sa buhay. Maging tapat tayo sa misyong ito at tatanggapin natin kung tapos na gawain ito. May 2 bagay na nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa bandang wakas ng buhay natin. Una ay ang realization na hindi tayo naging tapat sa ating misyon sa buhay. Kaya tuloy hindi natin natapos ang dapat nating gawin. May mga unfinished business pa tayo.
Pangalawa, kung hindi natin alam kung ano ang misyon natin sa buhay. Kaya parang walang saysay ang buhay natin. Parang wala tayong nagawa. Parang hindi nagkaroon ng mga ganitong kalituhan. Ngayon pa lang, maging seryoso na tayo sa paggawa ng ating tungkulin sa buhay. Yan ang ating misyon. Maging mabuting magulang, mabuting estudyante, mabuting politiko, ano pa. Let us now do what we have to do so that later on, there will be no regrets. Sana magtatapos ang buhay natin na nababanggit natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang huling salita. Nagganap na. Naganap ko na ang aking misyon. Salamat, Panginoon, sa halimbawa ni Moises sa wakas ng kanyang buhay. Bigyan din po ninyo ako ng ganoong katatagan at kahit tahimikan sa wakas din ng aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.